Mga residente naman ng Parañaque City ang nabigyan ng libreng gamutan ng Love for All ni Unang Ginang Liza Marcos. Bukod sa libreng gamutan, naroon din ang Department of Trade and Industry para gabayan ang mga nais magnegosyo. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Healthcare ang tinarget ng mga dumalo sa Love for All Caravan sa Parañaque ngayong araw. Kakibat kasi ng sakit ang gastos sa paghahabol ng check-up, tests at mga gamot. Kapansin-pansin din na mas maraming mga kababaihan ang dumagsa. Ilan sa kanila mga buntis, may bitbit na bulinggit. Ang iba naman kasama ang kanilang senior na kamag-anak. Tulad ni Maricel Rodolfo, pumunta siya para mapatignan ang kanyang thyroid at umaasang makakuha ng libreng gamot pati na rin para sa anak niyang may problema sa mata. Aniya, malaki ang nababawas kapag may libreng tulong pangkalusugan. Oo naman, sobrang laki lalo pag laboratory. Kasi mahal ang laboratory sa labas eh. Lubos rin ang pasasalamat ni Maricel sa Unang Ginang Liza Araneta Marcos at sa pamahalaan para sa pangangalaga nila sa mga naghihirap na mga kababayan. Kasama rin sa mga nakinabang si Jolly Badjon na manganganak na sa March 20. Aniya, kapansin-pansin na mas malawak na ngayon ang abot ng serbisyo ng pamahalaan kumpara noon dahil mas marami na ang nasusuportahang Pilipino. Swerte kasi wala to dati. Kung meron man hindi totaling malakihan, maliit lang. Bara-barangay lang. Ito kasi maramihan na kalahatan na ng mga barangay. Sa ganitong setup, mas napapadali ang unang hakbang sa pagpapagamot tulad ng screening, basic checks at health advice para maagang matukoy ang posibleng problema bago pa lumala. Binigyang diin ng Unang Ginang ang pagtutok sa kalusugan ng nanay at ng sanggol dahil kritikal ang mga unang buwan at taon sa paglaki ng bata. I see many pregnant women and babies here today. So as you know, we have this new program, the first 1,000 days. Kasi yung mga nanay, dapat alagaan yung mga anak nila from the time they're conceived until the first 1,000 days so that they're malusog. Pero para sa marami, hindi natatapos sa isang araw ang healthcare kasi may follow-up check-ups, gamot, at minsan may tests pang kailangang balikan. Kaya kasama rin sa programang Love for All ang Department of Trade and Industry dahil kapag may kabuhayan, mas may pangtustos sa tuloy-tuloy na pagpapagamot at nutrisyon ng pamilya. We have the women-led business fund. We also have the women-owned fund. We're setting aside 2 billion po para sa mga MSMEs that are women, that are owned by women na pwede silang mag-invest, pwede silang mag-grow kasi ang gusto po natin ng ating Pangulo is to have a double income family. So meron na tayong fund para yung mother makapag-umpisa ng kahit maliit na negosyo sa bahay hanggang lumago po ito. Dagdag pa ni Roque, karaniwan sa malalaking negosyo ay nagsimula bilang mga MSME at 60% ng mga ito ay pagmamay-ari ng kababaihan. Tututukan naman ng Parañaque LGU ang continuity para sa healthcare ng kanilang mga benepisyaryo sa kanilang health centers para sa primary care at sa ospital para sa mas malalim na problema. Binibigyang importansya nila ang prevention para makaiwas sa hinaharap na karamdaman, kung kaya't libre sa kanilang pagamutan at health centers ang mga bakuna para sa mga bata at mga senior. Maliban sa paglapit ng primary healthcare sa mga residente ng Parañaque, malakas din ang pagtulak ng empowerment para sa mga kababaihan ngayong buwan ng pagmamahalan. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.